Hello everyone, it's your host Mermel, and for this video we are going to talk about the introduction to virtual assistant for our skill development program. Now, what are the agenda? First, pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung isang VA. And then, ano yung mga levels ng mga VA sa hierarchy ng virtual assistant? And ano yung mga kailangan na skills and qualities? How to become a virtual assistant? Different types of virtual assistant? And also, paano ninyo malalaman kung ano yung niche ninyo? Okay, this is very important talaga kasi napapansin ko dito talaga naguguluhan lahat ng mga or mostly yung mga beginners kung ano yung niche nila, kung anong klaseng VA sila, and then ano yung mga kailangan ninyong gawin, kailangan ninyong i-produce so that you can market yourself as a VA, you can market your service. And then last thing is where to network with potential client regarding sa client hunting. Okay, what is a virtual assistant? A VA is self-employed professional who provides administrative, technical, or creative assistance to clients remotely. Meaning, tayong mga VA, wala tayong employee-employer relationship mostly sa atin. Yung mga nagtatrabaho sa mga agency na mayroong mga benefits, employee na yun sila, pero home-based lang sila, pero employee sila. Meron silang employee-employer relationship. Mostly sa mga VA, tayo ay self-employed professional. Tinatawag din tayo sa BIR na sole proprietor, professional in general, or independent service provider. Meaning, kung dito sa amin, sa yung mga nagtatrabaho sa government, mostly tinatawag silang JO or job order. Parang ganun din tayo guys. Pero, nagtatrabaho tayo remotely. Okay? Virtually. Nagbibigay tayo sa kanila ng assistance, tinutulungan natin sila sa admin task, yung mga ginagawa ng mga secretary, pagfa-file ng mga documents, pagde-data entry, technical naman, yung mga bookkeepers, yung creatives naman, yung tagagawa ng mga designs. So, VAs work from home or a remote office and use technology to communicate and collaborate with clients. So, that's why dapat talaga yung mga nag-VA is progressive sila sa learning nila. Hindi tayo dapat na stagnant kasi I notice na halos ngayon, halos everyday may bagong tools, may bagong software. Kaya as a VA, napaka-importante na always meron talaga kayong interest to learn and to grow. Huwag stagnant kasi kung hahayaan nyo maging stagnant kayo within a year, mapapag-iwanan na kayo. Mahirapan na kayo na i-market yung sarili ninyo kasi yun nga, madaming software and tools every year. So you have to educate yourself. Alright, so ano ba yung levels ng pagiging VA? So this is the pyramid hierarchy of virtual assistant. Pinaka lowest or bottom part ng pyramid, tinatawag natin yan na entry level. Entry level meaning low skilled, low, beginner. Kaya yung starting rate, usually napakababa na nito, it's around 4 to 5 US dollar. May nakikita nga ako guys na nasa-start pa din sila up until now. Tumatanggap sila up until now ng $3, which is really low na talaga yan. Pero yun nga, kasi low skilled, ibig sabihin maraming may alam kung paano yan gawin, di low lang din yung low lang din yung payment, yung rate, mababa din yung payment nila. Now, ganun talaga, 'di ba? Basta sa start pa lang kasi nagsisimula pa lang eh. Ganun talaga. So kapag naghahanap kayo ng work, dapat mayroon kayong dalawang goal. It's either to earn or to learn. So, as a beginner, i-target ninyo na maka-learn kayo as much as possible and the soonest as possible. So now, yung pangalawang level naman, tinatawag natin na intermediate level. So ito na yung mga medium skilled, malawak na yung alam nila. And yung rate nila usually is 8 to 10 US dollar.
So, medium skilled na sila, marami-rami na silang alam. Siguro around 3 to 5 years na sila sa freelancing. Itong low skilled, siguro 2 years below, low skilled pa lang. Now, medium skilled, and yung nasa top, tinatawag natin sila na expert level, highly skilled. So, ito na yung mga may 10 plus years experience, 8 plus experience, or napakagaling na talaga nila sa tools na ginagawa nila. Alam nila kung sino yung target market nila, yung target na client. Super expert nila sa paggamit ng tools na ginagamit doon sa client nila. Alam nila kung paano isolve yung problem ng client. Alam mo yun, kung isa kang, imagine if you are an engineer, 'di ba? Kung baguhang engineer ka, pagpasok mo sa building, hindi mo agad manonotice kung ano yung mga problem. Pero kapag magaling ka na, no? Kapag magaling ka na, expert ka na engineer, pagpasok mo pa lang, pagtingin mo pa lang, mapo-point out mo na kung saan yung problem kasi nga expert level ka na. So ganun din sa pag-freelance as a VA. Merong entry, intermediate, expert level. Okay, I hope that is clear. And yung mga rate na nandito, hindi naman ito fix. Parang ano lang, idea lang ito, rough guide lang ng mga starting rate ng bawat level. Alright? Now, ano ba yung mga skills and qualities na kailangan ng pagiging VA? Kasi VA, nasa bahay ka, ikaw lang mag-isa. So, isosolve mo yung mga problema mo. Ikaw lang din yung magsosolve. Wala kang hihinga ng tulong, like, physically, na kasama mo, no? Ikaw at ikaw lang din. So, first, may dalawang needed na skill. First, tinatawag nating hard skills. Hard skills or technical skills. Example, yung language proficiency, lalo na kung language instructor ka or language tutor. Kasi, technical skills yun. Di naman lahat marunong ng lengguwahe. Meron pa nga akong mga kasama na nakapagsalita sila ng Chinese, fluent Mandarin Chinese, and Spanish. So, di ba, hindi naman lahat alam yun. Kaya, technical skill yun. Typing, organization skills, pag-organize ng mga file, meron na silang structure, may mga super galing talaga doon. And then, machine operation, ito naman sa physical, yung mga nag-ooperate ng mga machine, like commercial machineries. Software knowledge, computer programming, gaya na nakikita ninyo sa picture, siguro coding, mga ganon. Data analytics, accounting, writing, design. So, yun yung tinatawag nating technical skills. Kasi kailangan nilang mag-learn using software and tools. Okay? Kailangan talaga siyang pag-aralan. And minsan, merong mga test or exam to regulate kung meron ba talagang alam yung freelancer doon. Para masabi na, to certified talaga to. Alam niya, for example, bookkeepers, online bookkeepers. Alam niya talaga kung paano gumamit ng QuickBooks. Alam niya talaga kung paano niya gumamit ng Xero. Yun yung kasing common tools na ginagamit nila. So, natitest, na-assess kung talagang alam ng isang tao yung isang software. So, yun yung mga nasa hard skills or technical skills. Now, the second thing, ito naman yung tinatawag natin na soft skills. Interpersonal skills. Ito naman, walang exam. Walang exam dito, no? So, for example, time management, self-discipline, communication skills, problem-solving abilities, attention to detail, teamwork, kasi yung iba, sobrang galing nila sa team, work with or together with their team. Yung iba naman, mas prefer nila na solo lang sila. Kayo guys, ano ba kayo? So, next is adaptability, professionalism, flexibility, and leadership. Ito napaka-importante nito, lalo na kung managerial position yung target ninyo. Dapat talaga alam nyo kung paano mag-lead. May mga technique kasi dyan kung paano mo i-lead yung mga tao. Depending sa edad nila, sa culture nila, depending din sa kung anong industry kayo. So again, ano yung kailangan na skill ng isang VA? First, hard skills, and then yung soft skills. Yung hard skills, pwedeng mag-take ng exam, merong assessment talaga, no? Legit na assessment, hindi yung mga fake na mga assessment. And then soft skills,
yung pakikipagkapwa-tao, yung mga qualities, attitude, personality, character ng isang tao. So, hindi to kailangan ng exam. Pero, kayang i-develop yan. Both, pwedeng i-develop depending on your determination and commitment. Okay? So, nasa attitude na lang natin kung paano natin yun i-view. Mindsetting din. That's it for the skills. Now, paano ba maging VA? Ito talaga always, no? Pag nakikita na magpo-post na ganito yung income nila sa mga freelancing communities, ang mga nagko-comment doon, how po. So, first, you have to identify your skills and niche. Kasi, for example, sa batch 1, 80 plus kayo, less than 100. Excuse me. Iba-iba kayo ng skills, iba-iba kayo ng age, iba-iba kayo ng educational attainment. So, evaluate yourself. Ano ba yung skill mo? Ikaw mismo, ano ba yung mga alam mo? And saan ka ba papasok na niche? Okay? And then second, set competitive rates. I-assess mo yung sarili mo. Ano ba ako? Beginner ba ako? Entry level ba ako? Medium? Intermediate or expert? So, i-assess mo yung sarili mo. Third, you have to create your professional website. Kung wala pang professional website, then you can create your online portfolio. Ito talagang portfolio. Dito talaga magkakaalaman. Kasi guys, yung mga client, hindi naman sila magkikare kung ano yung educational attainment ninyo. Gusto nilang makita kung ano yung output ninyo, kung alam ba ninyong gawin, kung ano yung gusto nilang ipagawa sa inyo. So, yung portfolio, napaka-importante niyan. Resulta or accumulated sample ng mga nagawa ninyong work. Fourth is to market your services by networking with potential clients. So, saan ba kayo magmamarket? Paano nyo ba i-market? So, dito na papasok yung mga platform. Online jobs, PH, Upwork, freelancers. So, marami ng platforms ngayon, guys. And marami na ding communities, online communities na pwede na kayo mag-network with the client. And then, last thing, as I've said, continuous learning and skill development. Napaka-importante nito. Kasi, imagine guys, gaano kabilis mag-upgrade ang mga software and tools, and almost every day may makikita tayong bagong mga nagtitrend na mga software, mga apps, kaya kailangan talaga alam natin yon, or alam natin yung mga software and tools na nasa industry natin, na nasa niche natin. Okay? Now, ano ba yung iba't ibang types ng virtual assistant? Kasi marami din naguguluhan dito eh. Ano ba talaga yung VA? Bakit may VA na ganito? Bakit may VA na ganyan? So, ito yung mga usual tanong ng mga beginners. So, okay, first thing, para maintindihan ninyo kung ano ba talaga yung iba't ibang type ng mga VA and paano ninyo mahanap yung niche ninyo, you have to understand first yung business industriya. Okay? So, nakita ninyo sa background, that is payong. Because VA is an umbrella term. Pag sinabing umbrella term, napakalawak ng sakop niya, guys. Mas tatagal kayo sa freelancing, mas maintindihan ninyo kung gaano kalawak yung pagiging VA. So first, you have to find your industry. Ano bang industry ka? Ano ba yung experience mo? Example lang na industry na nilagay ko dito. Yung IT. Cybersecurity, AI, cloud computing, automation, robotics, 'di ba? Ang dami. Ano ka ba? Healthcare? Dati ka bang nurse? May background ka ba sa medical? Finance? Before nung nag-aral ka ba ng accounting? Meron ka bang bookkeeping, TESDA in situ, ganon? Manufacturing sa mga pagkain, yan, automotive, textile, marketing, digital marketing, telemarketing, public relation, construction, ito yung mga gumagawa ng mga buildings. Planning, design, and industrial, residential, renovation. So, legal naman,
Yung mga attorneys, may corporate attorney, may criminal attorney. Yung iba naman sa tax, yung iba sa family. Lalo yung mga divorce sa ibang bansa, napakalakas niyan. Kailangan talaga nila ng mga legal VA, virtual assistants. And then iba, business, HR, education. Yung education, marami ding categories, 'di ba? Depende sa level, elementary ba, high school ba, college, 'di ba? Subject, ano yung subject na ituturo nila, yung course nila. And then travel and hospitality, hotel, restaurant, and tours. Yung mga tour package. So again, first thing you have to do, find your industry. Anong industry ka ba? So for me, before, nag-aral ako ng 2-year associate degree, medical science. So nag-start ako sa medical, healthcare, as medical transcriptionist. Yun talaga yung pinaka-first na remote job, technically, na nagawa ko. Healthcare. Kasi yun nga yung may background ako. So, I don't know all of you personally. Assess yourself. Anong industry ka ba? Business, legal? And guys, itong nandito sa screen natin, limited lang to ha, kasi hindi naman natin malagay lahat ng mga business industries. Kaya, I suggest, pumunta kayo sa Google or ChatGPT and i-type ninyo business industries, list of business industries, and then, paglagay natin legal, business industries in legal. Okay? Or legal business industries, ganon. I-search niyo sa Google para makita ninyo yung mga subcategories. Kasi nga, sabi ko, ang lawak. Hindi na natin kayang ilagay lahat dito sa screen. Okay? Number 1, find your industry. Number 2, you have to understand yung organizational unit. Ano ba itong organizational unit? Sa mga companies, ito yung tinatawag natin na departments, offices, or teams. Okay? Organizational unit. Kailangan nyo maintindihan para alam nyo kung saan kayo papasok. Alam nyo kung saan kayo papasok. For example, sa isang business, merong operations and admin team. Minsan, pag malaki na masyado yung company, nakaseparate na tong dalawa. Pero kapag sa small business owners, sabay lang tong operations and admin. And ito yung niche ko, guys. Okay? Ito yung niche ko. This is my niche sa operations and admin. Yung iba naman, nasa finance department sila, finance team. Iba nasa human resource, HR. Iba naman marketing and advertising. Okay, again, sa malalaking companies, nakaseparate tong dalawa. Pero sa small businesses, join lang yan. Same. And then sales department. And then everything else. Depending kung anong size ng company or nung business. Small, medium, micro, mas maliit pa sa small, no? Micro business or mga mega business na sila, mega corporation. So, kailangan ninyong intindihin kung saan kayo dyan. So, again, first, know your industry. Once na alam ninyo kung ano yung industry ninyo, healthcare, for example, or for example, business. Second, hanapin ninyo kung saan kayo na department. Organizational unit. Ano yung target ninyong team? Okay? Hanapin ninyo kung anong target ninyong team. Gusto nyo ba sa marketing? Gusto nyo ba sa admin or operation? Gusto nyo ba sa finance? It's all up to you. Kasi hindi ko naman alam kung ano yung skills ninyo and background ninyo. So, nakikita ninyo, pababa, sa operations and admin, example, kailangan nila ng mga online business managers. So, ayan. Online business managers, kailangan nila ng virtual admin or executive assistants. Mga executive assistant, ibig sabihin yung mga executive ng mga corporation. Sa finance naman, pwedeng virtual accountants, virtual bookkeepers. Sa HR, pwedeng recruiters, trainers. Marketing, ito napakalawak din ito. Digital marketing, example ng digital marketing, meron tayong social media, SMM. Social media marketing, social media management, SEO, email, copywriters, video editors, nasa marketing din sila. Sa sales naman, pwedeng lead generation. Pwede yung mga nasa call center, tinatawag natin silang CSR, customer service representatives. Okay? So, this is the second step.
hanapin ninyo kung saan kayo na department. Anong gusto nyong department? So, after the industry, hanapin kung saan ang department or team na gusto ninyo or may background kayo or may alam kayo. Then next, okay, ito na. Third step, you have to understand kung sino yung tutulungan ninyo. Kung sino yung isi-serve ninyo. Sino yon? So, kailangan ninyong understand yung level of management sa isang corporation, no? Sa isang business. Yung top management, may mga CEO, yung mga super malalaki na talaga, no, na mga business. Even yung mga medium size business, meron na din silang CEOs. So, CEO, COO, President, VP, Managing Directors, na sila sa top. And then, middle management, yun, operations manager, marketing manager, branch manager, regional manager, yun yung mga nasa middle management. Top management, it can also be business owner. Kasi sa small business, minsan, small team pa lang yun eh. So, sila yung nasa top management. Then, middle management are the managers. Lower management, ito na yung mga supervisor, junior manager, mga assistants. So, team leader, shift manager, foreman, for example. Excuse me. So, again, guys, tatlong step. First, hanapin ang industry. Second, hanapin kung anong organizational unit kayo, department or team. That is the second. Third, sino yung gusto ninyong iserve? Saang level of management? Top management ba yung gusto ninyo? Middle management ba? Or lower management? Kasi yan sila lahat. Naghahanap yan ng mga VA. Naghahanap yan ng mga VA. Meron at meron talagang maghahanap dyan. Okay? So those are the 3 steps to finding and understanding VA terminologies, VA roles, and your niche. Okay? Kailangan nyo maintindihan yung tatlong yon. Now, ano ba yung mga requirements para ma-market nyo yung sarili ninyo, para makapaghanap kayo ng client? First, you have to understand your personal branding. Dapat may personal branding kayo, no? And magagawa nyo lang yan once na alam ninyo yung tatlong bagay na napag-usapan natin earlier. Kung ano yung industry ninyo, kung ano yung niche ninyo. Kasi paano kayo mag-branding if hindi nyo alam kung saan industriya kayo papasok? Sino yung gusto ninyong iserve? Diba? Sino yung gusto nyong maging boss? So, why personal branding is important? It's to showcase your unique combination of skills, expertise, values, personality, and build online reputation or public image. Hindi naman pwede, no, na for example, yung nasimulan mo na or napili mong industry is bookkeeping sa finance, example. And then, the following day, magmamarket ka about operations. So, sobrang gulo. Or the following day naman, social media naman. Sobrang gulo. Maguguluhan yung mga tao na titingin sa account mo o sa profile mo. Kaya dapat intindihan mo talaga kung anong niche mo, kung ano yung expertise mo. And yan din yung unfair advantage. Kasi ano yung unique sa'yo na wala sa iba. Diyan mo mas maintindihan yon. And then, second is your CV and yung proposal ninyo. Third is digital portfolio. And then, video resume. So, gagawa talaga tayo ng video resume, guys, para makita nung client. Kasi sa dami pa naman ng mga kakompetensya. Lalo na nung pandemic, guys, grabe. Ang daming gustong mag-freelance talaga. And mind you, hindi lang Filipino yung mga kalaban ninyo sa freelancing. Okay? Yung mga magagaling all around the world. And guys, I have managed different teams na ako lang yung Filipino. Ang gagaling, guys, ng mga ibang lahi. Ang mga kalaban talaga natin, mga, I don't know if I can mention, I don't know if, I think I should not mention na lang, country or their nationalities. Basta mga guys, yung mga sa Western Asia, kalaban natin sila. Ang gagaling nila, guys. And, minsan, mas mahal pa yung rate natin sa kanila. Kaya, galingan ninyo. Okay? Galingan ninyo.
Alright, where to network with potential clients sa client hunting? Saan ba? May tatlo na main categories. First, yung freelancing platform, example, Online Jobs PH, Upwork, Fiverr, freelancers.com. So, yun yung mga platform na tinatawag natin. Pangalawa is social platforms, gaya ng LinkedIn, Instagram, Twitter. Kasi direkto Direkto sa mga target natin na client. So, social platforms. And then, online communities, Facebook group, YouTube community, online forums, for example, Reddit and Quora. So, doon talaga, may mga makikita tayo doon. Now, oh, it's the end. Thank you so much for watching, guys. But again, I need to discuss something regarding this part kasi this training is basic, 'di ba? And I will just teach you, hindi ito lahat. Pipili lang ako ng isa dyan na ituturo sa inyo. Isa-isa dyan. And yung choice kong ituro sa inyo is Online Job PH, LinkedIn, and then Facebook group. Yan yung tatlo. Why? It's because pag-uusapan natin yan next time. For me kasi, personally, I believe na yung Upwork ngayon sobrang, lalo na sa inyo, no, na beginner pa lang, parang mahihirapan talaga kayo. So, I would suggest, although, in the near future, kasi gagawa ako ng Ladder Rise program, for basic lang naman, yun lang munang tatlo for basic training. Okay? Online Jobs PH, LinkedIn, and Facebook group. The rest, siguro sa intermediate level or Ladder Rise program na gagawin ko next time. Alright, so that's it. Thank you so much, and I'll see you all on our next video.